Magandang hapon mga kabay. So ito yung pangalawa na approve mga kabay. Job number nito mga kabay ay bakit wala? Nandito sa box 39567 letter A. So ang model nito mga kabay dito 5033. Ito po yung may 3 mode na rotary hammer. Meron siyang chipping, hammer, tsaka drill. So ang papalitan nito mga kabay field coil. Pero isang buo na. Kasama na po yung housing. Ayan. Tsaka syempre yung kanyang field coil. Ito po yung field coil niya mga kabay. Ayan. So, magkasama na po siya pag binili nyo. Tapos, yung lever. Ayan. So, sana ito yung ano mga kabay, ito yung may bakal. Bakal yung pin. Oh, yun. Ayos. So, ito yung may bakal yung pin mga kabay. Ayan. So, mas matibay po ito kumpara mo dun sa plastic. At syempre yung o-ring at yung kanyang spindle. Ayan. So po yung spindle mga kabay. Ayan. Yan po yung papalit natin. At meron pang isa, yung kanyang brush holder. Ayan. Ito naman yung brush holder mga kabay. May kasama na po siyang carbon kapag binili nyo. Ayan. So tara mga kabay, samahan nyo po kung kakabit natin. So ayan mga kabay, nakalas ko na po yung screw. Ayan, so pwede na natin itong tanggalin. Unahin muna natin ang kalas yung kanyang field coil, field housing. Ayan, at syempre unahin natin yung lock. Ayan. Tapos angat nyo yung spring ng carbon para hindi sasabit yung lumang carbon. Ayan, pagkatapos hindi natin tanggalin yung kanyang brush holder dahil magpapalit din tayo. Hayaan natin ganyan. Ayan. So wala na tayong tatanggalin. Sleeve na lang mga kabay. Dahil hindi kasama yung sleeve. Ayan. Ito yung sleeve. Dito po yan sa kanyang armature. So wala na tayong kakalasin dito dahil buo na ho yan. Ayan. So lalagay na natin yung field coil mga kabay. Ayan. Ayan. Tapos yung kanyang brush holder. Ayan. Testing natin kung sasagad. Ayan. At tapos yung kanyang screw. Ayan. Meron po siyang sariling screw. Kaya hindi ko na ho tinanggal yung luma. So yung bago na lahat ang gagamitin natin. Ito yung dalawang screw. Para po yun sa brush holder at field coil. So, higpitan lang po natin yan. Hanap lang tayo ng panghigpit. Ayun. Okay. So, ayan mga kabay. Nahigpitan ko na po. So, naikabit na natin yung field coil at brush holder. So, balik natin ito mga kabay. Ayan. Ibabalik natin kung saan. Meron pa pala. Wala na. Ito na pala, nakalakabit na. Ayan. At syempre yung kanyang lock mga kabay. Ito po. Dito po yan nakasuksok. Ayan. Tapos tanggalin na natin yung lock sa carbon. So ayan, ayos na. At syempre yung rubber. Ayan. So, ang next mga kabay, yung kanyang lever. Teka lang. Kakabit muna natin pala dito para hindi siya makalas. Kakabit muna natin yung kanyang handle. Yan. Tapos, syempre, higpitan na rin natin yung kanyang screw. Ayan. Mga gusto magpa-repair mga kabay, punta lang kayo dito sa Powerman Hardware, 530 T. Alonso, Santa Cruz, Manila. Yan. Dito rin po nabibili itong unit na ito. Nga lang di ko gaano kabisado, nasa mga 8K yata ang bago nito.
So sa pagtanggal mga kabay, ganun pa rin, gamit kayo ng plies. Saan na ba yung plies ko? Ayan. Ayan, pihitin nyo lang pakaliwa. Lahat pakaliwa ito. Ayan. Tapos uuga-ugain nyo lang. Ayan. Alas na po yung kanyang lever na luma. So ito naman, unahin yung pagkalas yung cap. Ayan. Tapos syempre yung lock ring, sungkitin nyo. Ayan. Kahit anong matulis na maliit mga kabay, pwede pang sungkit yan. Ayan. Tapos syempre yung bulitas. Ayan. Yan po yung lock ng bala pag pinasok nyo. Tapos para wala nang maraming gagawin mga kabay, ang susungkitin nyo lang dito yung mismong front housing. Ayan. Para hindi ho siya magkalasa. Ayan. At syempre yung spindle, tanggalin natin. Nasa loob po yung striker, kaya kailangan nyo pong itaktak yan. Ayan. So wala na tayong kailangan dito sa luma na to. Lagay na natin to dito. Ayan, dahil yung bago, kompleto na po yan. Meron na siyang grasa. At syempre yung striker, tanggalin natin yung lumang o-ring. Yan, tapos kabit natin yung bagong o-ring. Yan, tapos lagyan lang natin to ng konting grasa. Yan. Tapos lagay natin sa piston. Ikot lang natin para kumalat yung grasa. At syempre itong spindle, lagay na natin. Yan. Tapos babalik natin yung kanyang front housing. Tingnan natin mga kabay kung nandyan ba yung washer. Baka wala. Dahil pag wala yun, yari tayo. Malabo mata ko mga kabay. Ayun, meron. So okay siya. Balik natin to. At syempre yung higpitan natin yung screw. So ayan mga kabay, nahigpitan ko na yung screw. So okay na. So ang kasunod na ilagay natin yung lever. Ito po, yung bagong lever niya. So kailangan nyo lang nakagitna yung spring na yan. Ayan. Makikita nyo yung spring na yan. Ayan. Yan. Kailangan nasa gitna siya. Yan. Kailangan nasa gitna para pasok yung pinakapin ng lever. So kung paano nyo kinalas mga kabay, ganun din po ang pagbalik. Yan. Tapos, ikutin nyo pa kanan. Pag matigas, gamit kayo ng plies. Ayan. So yan, okay na yun mga kabay. Testing natin. Kung gagana ba. Ayan. So yan, naka-reverse siya. Lagay natin sa forward. Lagay natin sa hub. At syempre sa chip. So ang sunod niyan mga kabay, kabit natin yung spring. Kailangan natin ibalik yung spring para pag kinabit nyo yung bala, meron siyang lock. Ayan. Washer. Mauna ang spring, kasunod yung washer. Ayan. Tapos syempre yung bulitas na kinalas natin kanina, babalik natin dyan sa may butas. Ayan. At sunod niyan yung kanyang lever. Cooler pala, hindi lever. Tapos balik natin yung ring, pinakalock sa spindle para hindi makalas yung cooler niya. Ayan, didiinan lang natin hanggang sa papasok. Okay, yun, ayos na. Balik natin yung cap. Ayan, so ayos na. So testing natin mga kabay. So ito mga kabay, nakalagay siya sa hammer. So ibig sabihin niyan hindi siya umiikot pero dapat may pumapalo. So lagay natin sa hammer. Ayan. Drill. So okay na mga kabay, ayan po yung pinalitan natin, field coil, field housing, brush holder, at yung kanyang spindle at
o-ring at lever. Ayan. So maraming salamat mga kabay sa panonood at palike and share na rin po. Ulitin ko lang mga kabay, sa mga gusto magpa-repair, punta lang po kayo dito sa Powerman Hardware, 530 T. Alonso, Santa Cruz, Manila. Hanapin nyo lang yung DeWalt na signboard na malaki. So yan lang mga kabay, bye-bye.